everyone! Ako nga pala si Alkinfin L. Capuyan at ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa positibong pananaw. Ano nga bang positibong pananaw? Ang positibong pananaw ay ang pagtingin o pagtanaw ng isang tao sa isang bagay sa positibong paraan. At ang positibong pananaw rin ang nagpapatunay ng pagpapaunlad sa spiritualidad. Ano nga bang ibig sabihin ng spiritualidad? Halina't alamin natin ito kay Honey Joy Divina. Kamusta? Ako nga pala si Honey Joy Divina at aalamin natin ngayon kung ano nga ba ang spiritualidad. Ang spiritualidad ay ang pagkakaroon ng makadiyos na pamumuhay. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos sa Biblia. Ang pagdarasal ay isang halimbawa rin ito. Hello, ako nga pala si Jandomer Ramos at isa rin sa magbabahagi ng aking karanasan. Paglaki ko, gusto kong maging isang matatag na sundalo. Kaya naman habang bata pa ako ay pinagubuti ko na ang aking pag-aaral para makamit ang aking pangarap. Nariyan ang Diyos upang gabayan ako hanggang makatapos ako ng aking pag-aaral. Ang pagsubok o problema ay bahagi ng buhay ng bawat tao. Sa sarili ko, sa tuwing may mga kinakaharap akong problema o pagsubok, unang-una kong ginagawa ay magdasal. Madami nang dumating na pagsubok sa aking buhay, ngunit hindi ko nagawang sumuko. Sa lahat ng pagsubok ay kailangan natin maging matatag. Maraming salamat, Rodes Today. Hindi maiiwasan na may mga tao na mangbigas sa atin. Merong pagkakataon na saan ako pupunta ay hindi ko talaga maiiwasan makarinig ng masasakit na salita. Kahit anong gawin natin, ay hindi talaga mawawala ang mga taong mapanghusga. Kahit anong sinasabi nila, ay hindi ako nagpapapekto sa mga sinasabi nila. Ang mahalaga ay wala akong inaabangang tao. Hindi dapat natin palampasin ang ating sarili dahil sa salita nila. At ngayon naman, ay pakinggan natin si Francis Sinonyes dahil siya ang magbibigay ng isang talata galing sa Biblia. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, sa halip ipagdasal ang lahat. Ako po pala si Dave Makoko, pagdaan sa bawat pagsubok na umaating sa ating lugar ay huwag pag-alala dahil nariyan ang Diyos upang gabayan at alalayan tayo. Huwag tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang natin gawin ay magdasal at